Dating spokesperson Harry Roque, mga kapatid, parang pumiyok, no, sa kanyang pagkanta. At sinabi niya na ang China daw ay may kasunduan doon sa dating Pangulong Duterte, mga kapatid. Ano tong kasunduan na to, mga tol? At ito ba ay tama kung titignan natin, mga kapatid? Kasi syempre, siya presidente no mga panahon na yon, meron tayong tinatawag na foreign policy, di ba? So kung ano man yung mga kasunduan na yan, mga kapatid, pakinggan natin, bibigyan natin ng reaksyon and commentary, mga tol, no? At bibigyan natin ng konting pag-aanalisa kung tama ba o inilagay tayo sa maling sitwasyon, mga katol. No, ito ay panonoorin natin sa balita, mga kapatid, mula sa UNTV News. Ayan, no? Former spokesperson kinumpirma na ang Pilipinas daw at ang China ay nagkaroon ng deal, no, sa Ayungin Shoal under ex-president Rodrigo Roa Duterte, mga tol. Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction. Handa ka na ba? Ako'y handang-handa na sa mga sasabihin nito. Okay, so pakinggan natin, mga kapatid. Former presidential spokesperson Harry Roque has confirmed the existence of an agreement between China and the Philippines under former President Rodrigo Duterte's administration regarding Ayungin Shoal. According to the lawyer, this is not a secret agreement but rather a gentleman's agreement. And although it is not a treaty or a written agreement, the two countries agreed to maintain the status quo in the disputed territory. This means that repair supplies will not be brought to the BRP Sierra Madre and no Ayun. further improvements will be made to structures built by China in the area. Ng kasunduan Ayun. nila, status quo. Walang Ayun naman pala, mga kapatid, kung bakit nagiinit ang dugo ng China, mga tol. No, kung bakit nagiinit ang dugo ng China whenever na meron tayong resupply mission dito sa Ayungin Shoal, lalong-lalo na kapag may dala tayong mga construction materials na pangkumpune ng BRP Sierra Madre na nabubulok doon, kasi nakipagkasundo naman pala talaga si Duterte, mga tol. No? Nakita ko ulit to sa Nakita ko ulit tong balita na to dun sa SMNI, mga kapatid. Propaganda lang, propaganda lang ba, mga tol? No, so tama nga yung sinasabi ng iba na merong kasunduan talaga kung bakit ganito. Ikaw, tama ba naman, mga tol? 'Di ba? Barko natin 'yon na isinadsad doon dahil may dahilan. Hindi ito yung tipong trip lang ni ERAP. Dapat alam ni Duterte yun kasi presidente siya, 'di ba? Hindi naman ito yung tipong trip lang ni ERAP, isadsad niyo yung barkong yan, ayoko niyan. Isadsad niyo yan doon, ayoko niyan. 'Di ba? Hindi naman ito yung tipong trip lang ni ERAP na ipinasadsad yung BRP Sierra Madre. May purpose yun may dahilan yun para maging outpost, mabantayan ng ating gobyerno yung ating nasasakop na karagatan, dahil nga ang China noong mga panahon na yon ay patuloy sa pag-okupa ng mga isla, mga tol. No? So ang Duterte pala dati ay nakipagkasundo na o sige, puro mga pagkain lang ang dadalhin namin. Hindi kami magdadala ng pagkumpune, hindi kami magdadala ng mga construction materials dyan para ayusin ang BRP Sierra Madre. Balikan natin, mga tol, balikan natin. Baka kasi nagkakamali lang tayo Okay, balikan natin. Though it is not a treaty or a written agreement, the two countries agreed to maintain the status quo in Hindi daw to written agreement basta nagkasundo lang sila na i-maintain daw yung status quo. the disputed territory. This means that repair supplies will not be brought to the BRP Sierra Madre and no further improvements will be made to structures built by China in the area. Ang tanong, sumusunod ba sa usapin ng China, mga kapatid, para mag-demand sila sa atin? Di ba ang sabi, ang gobyerno daw ay hindi magdadala ng mga construction materials dito sa BRP Sierra Madre para kumpunehin. Tapos ang mangyayari, hindi daw magsasagawa ng improvement o pagsasaayos ang China sa kanilang mga isla. Ang tanong, sumusunod ba sila? Di ba hindi rin naman, mga tol? At saka isa pa, bakit ka makikipagkasundo sa China na hindi nakukumpunihin yun? 'Di ba? Ano yun isinadsad nga yun para maging outpost At saka BRP Sierra Madre yan, alam naman nating bakal yan, nabubulok, kinakalawang at nasisira yan sa katagalan ng panahon. 'Di ba? Siyempre aayusin natin yan. Kung yung bahay mo nga na nakatayo na sa permanenteng lugar, kukumpunihin mo pa rin pag butas na bubong, kapag sira na yung dingding.
Tapos makikipagkasundo ka sa China na hindi ka magdadala ng pang-repair dito sa outpost natin, na kawawang outpost natin na nabubulok na. O ngayon, mga tol, sinong tama at sinong mali? O sinong may tama? O, kapag tanggol mo pa. And no further improvements will be made to structures built by China in the area. Na ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin daw yung Sierra Madre. Oy, Roque, ang tanong, si Duterte pa ba ang presidente ngayon? 'Di ba? Ikaw, sinabi na rin kanina, walang treaty at no written agreement. So yung kasunduan na yon, sa pagitan lang yon ni Duterte at saka ng China, mga tol. Hindi na si Duterte presidente ngayon, mga kapatid. Hindi ba nila? Ang talino nating lahat, no? Naiintindihan natin, mga tol, no? Binanggit, balikan natin, mga kapatid, balikan na lang natin. Itong bandang to, Tingnan nyo. And although it is not a treaty or a written agreement, Although it is not a treaty or written agreement, mga kapatid, wala namang pinagkasunduan na ito na talaga, mga tol, sa pagitan lang yan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. two countries agreed to maintain the status quo in the disputed territory. Di ba? Ngayon iba na eh. Si BBBM na ngayon, mga tol eh. At saka sa paglipas ng panahon, mga tol, sa 6 na taon na pamamalagi ni Duterte, mga tol, napakarami ng kalamidad ang hinarap nitong BRP Sierra Madre. Buti nga nakatayo pa rin yan eh. Di ba? Nabubulok na sa kalawang na. Natural, dapat kumpunihin na yan. Di ba? Tulad nga na sinabi ko kanina, kung bahay nga natin nasa kalupaan eh. Kailangan pa rin nating ayusin. Inaana yan, nabubulok, di ba? Yung mga materials niyan, kinakalawang din, kailangan nating kumpunihin. Lalo pa kaya itong outpost natin, di ba? BRP Sierra Madre. O ang tanong, bakit nakipagkasundo si Duterte doon ng ganun? Yung tipong usapan lang. Gentleman's agreement nga daw, sabing ganun ni Harry Roque eh. O hanggang ngayon ba kailangan i-honor ni PBBM yung kasunduan ni Duterte at saka ng China? Paano pala kung nakipagkasundo si Duterte na sige, hindi na namin kikilalanin itong arbitral ruling award. O dapat din pala si PBBM hindi na rin niya kikilalanin yung arbitral award. Ganun ba 'yon? My goodness, mga tol, my goodness. This means that repair supplies will not be brought to the BRP Sierra Madre. Ngayon ay kasunduan ni Duterte at saka ni yan ni Xi Jinping yan, hindi naman ni Marcos eh. Taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga tindi makapagsalita, no? Kala mo talaga hindi attorney, no? Hindi, sa bagay, ang attorney kasi, mga kapatid, maliman o tama ang panig, basta kung nasan siya, nandoon siya papanig eh. Diba gano'n naman yung ibang attorney, mga tol, kahit ang hawak-hawak niya nasasakdal. Gagawa niya lahat ng alibay yun para mapalaya lang yung wala siyang pakialam doon sa mga nabiktima talaga, di ba? Ay, my goodness. Taliwas, dabing nun, taliwas na napagkasunduan nung nakaraan. Siya na nga may sabi, walang agreement, walang treaty o walang written agreement eh. Boka-boka lang ni Duterte at saka ng China yun. Gusto pati si Marcos susundin yung usapan na yun. So ang mangyayari dyan, mga kapatid, kapag sinunod ni PBBM yung kalokohang paikipagkasundo ni Duterte doon sa China na hindi na magdadala ng construction at building materials dyan sa BRP Sierra Madre, few years from now, mga tol, additional 6 years pa ulit, unti-unti na talagang masisira yan. At kapag yan ay gumuho na lang dahil sa pagkakarupok niyan, mga tol, imagine 1999 pa nandiyan yan. Pag yan ay gumuho na lang, syempre wala nang tutuluyan yung mga sundalo. So pupull out na sila dyan, susunduin na sila ng barko natin. So wala na tayong bantay dyan, wala nang outpost. Ayan na ang China, mga kapatid, papasok na sila dyan.
Hindi na natin malalapitan yan tulad ng ginawa nila sa Scarborough. Yun ang gustong mangyari ata nito eh. Ay nako talaga naman oo. Buti pa tayo marunong mag-isip-isip kahit papaano eh. Ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. The lawyer, however, denied that under the former Duterte administration, the reported promise of the Philippines to China to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal ever took place. Eh ganun din naman yun eh. Hindi man nakipagkasundo si Duterte na aalisin yan ng BRP Sierra Madre. Eh yung hindi pagdadala ng construction material, yun din ang kahahantungan nun eh. Huwag nyo kami pinaglololoko. O sige, o yan, pinagtatanggol ni Roque. At least hindi nakipagkasundo si Duterte na aalisin ng BRP Sierra Madre. Eh kung hindi mo ikukumpon yan, darating at darating ang panahon, maaalis lang din yan dyan dahil mabubulok yan. 'Di ba? Slowly, pero at least 'di ba, hindi siya naipagkasundong alisin. Eh ganun din ang gusto ng China mga kapatid eh. Ang gusto nila kusang mabulok at kusang gumuho yang etong nabubulok na barkong to, kusang gumuho yan at kusang matanggal. At least hindi sila umatake. Yun ang gusto ng China mga kapatid. At least hindi sila umatake kusang gumuho. 'Di ba? Baka nga to the rescue pa sila dyan, tutulong pa sila para i-pull out yung mga sundalo eh. Oh. Tapos hindi na nila aalisan yan. Hindi na rin tayo makakapasok at makakalapit dyan. Naku po, huwag nyo kami pinaglololoko. Meanwhile, the Atinito coalition has no intention of canceling the planned second civilian mission in the West Philippine Sea. Okay. So ibang particularly usapan at na to. Scarborough Shoal. Ibang usapan na to mga tol. Ayan kitang-kita naman natin mga kapatid kung paano tayo ginogoyo mga kapatid. Ito pala yung talagang budol no? Ito pala talaga yung budol mga kapatid no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin mga kapatid no? Kumanta na, pumiyok pa. Anyway, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.